Sabi nila, ang tunay na bayani ay gumagamit ng armas, handang mamatay at magbuwis ng dugo para sa bayan. Ngunit ganoon din ba si Rizal? Bata pa lamang ay tinuruan na siya ng kanyang ina na si Teodora. Maaga siyang namulat at natuto sa realidad ng buhay dahil sa kanyang kasipagan sa pag-aaral. Sa gabay ng kanyang kapatid na si Pasiano, unti-unti siyang nakilala hindi lamang sa ating bansa kundi pati na rin sa ibang panig ng mundo. Sa kanyang mistisong anyo at tangking talino, maraming kababaihan ang humanga at nabighani sa kanya bilang isang ganap na binata. Sa kanyang mga napuntahan at natutunan, ginamit niya ang kanyang talento upang makipaglaban sa kamay ng mga Espanyol na pumipigil sa ating kalayaan. Isa sa pinakamahalagang ambag ni Rizal ay ang kanyang nobela, ang Noli Me Tangere, na sinimulan niyang isulat sa Madrid ng Espanya at natapos sa Berlin ng Alemanya, ang nagpasikat sa kanyang pangalan. Sa tulong ng kanyang kaibigang si Maximo Viola, nailathala ang aklat na nagbibigay liwanag sa mga pang-aabuso ng mga Espanyol. Gayunpaman, maging ang kanyang ina ay nakulong at pinarusahan dahil sa mga akusasyong walang katotohanan. Nasubukan na rin ni Rizal na makulong dahil sa kanyang mga akda na tumutuligsa sa kalupitan ng mga Kastila na walang awa sa mga Pilipino. Ngunit hindi naging hadlang ang karanasang ito upang ipagpatuloy niya ang kanyang pagsusulat. Sa kabila ng panganib, patuloy niyang isinulong ang kanyang mitiin ang makamtan ng kalayaan ng bayan. Sa huli, ang kanyang mga ideya at pagkilos ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Siya ay namatay ng may pinaglalaban para sa inang bayan. Ang kanyang sakripisyo ang naging inspirasyon ng revolusyon, digmaan at madugong panahon para sa kalayaang hangad ng mga Pilipinong may prinsipyo at dedikasyon. Ngayon, balik tayo sa katanungan, maituturing bang bayani si Rizal?